good morning po sa ating lahat. Time check natin is 9 a.m. Ayan, sakto talaga 9 a.m. So, Sabado na naman, di ba? Ang bilis ng araw. So, kahapon, September 1. So, ngayon is September 2 naman tayo. So, ano bang tawag nito? So, kasi guys, yung vlog ko nung August 31, about sa ating tanong din ng ating kanegosyante about doon sa ating tinatanong niya nga doon sa business permit. Sabi niya kung what if daw kung dalawa daw yung business niya pero nasa isang building lang. So yun yung vlog natin na nung August 31. So kahapon hindi nga tayo nakapag-vlog. So nagpahinga muna si Ake dahil talagang sumasakit lagi yung aking likod. So, nung Martes, nagpa-check up na ako sa doktor about dito sa aking likod. Dito nga siya parte. So, maabot na kasi yung sakit niya. Dito siya, pakita ko. Ayan umaabot na kasi yung sakit niya dyan. Dyan sa may tattoo na yan. Dyan. Masakit. Tapos, papunta siya rito sa may batok ko. Sa gilid ng batok ko. Kaya hindi ko na kaya, parang laging hinahatak yung ugat ko papuntang batok. Kaya madalas higa-higa ako kahit na minsan ang daming gawain. Napipilitan ako humiga-higa sa maghapon habang walang bumibili. Sobrang tumal naman. Kaya nakakahiga naman ako ng bongga tapos nakakatulog pa ako. Ayan. So, meron lang ako ulit naman sasagutin. Nakatanungan na naman ni Kasari. So, kakabasa ko lang ngayon, kaya ito, nakapag-vlog na naman tayo. So, nagbabasa-basa kasi ako ng mga comment. Pag may time ako talaga, binibigyan ko ng time na magbasa ako sa comment section ng aking mga vlog. Lalo na yung mga latest vlog ko. Ayan, nagbabasa-basa ako. So, 8 minutes ago, yun na nga, fresh pa yung tanong ni Kasari. Ayan, so ilalagay ko na lang dyan sa screen kung ano yung tanong niya, pero babasahin ko rin para sa inyo. So kasi kinopya ko siya ito. Gumawa ako ng kopya para dahil nga mahaba yung love letter ni Kasari, diba? Mahaba yung love story ni Kasari sa akin. Hindi, joke lang. So, sabi niya dito is, morning po Kasari. I'm new here but not really new. Siguro mga 6 months na po ako nanonood sa iyo. So, hingi din po ako ng idea sa iyo, ma'am. Kasi po yung store ko is napakaliit lang. As in, maliit lang daw talaga. Gusto ko po sana magtinda ng mga chichirya na malalaki. Kaso di ko alam kung paano at kung saan ko siya ilalagay or paano ko i-display. Kasi nga po, wala na ako paglagyan dahil nga maliit lang store ko, ma'am. Happy selling po. God bless. May pa-heart pa si ate. Ayan. So, maraming salamat sa iyong tanong. So, about naman dito, napakasimple lang naman to para sa akin. Kasi dito sa tindahan ko talaga, hindi naman siya talaga kalakihan. Malaki lang siyang tingnan, pero hindi naman siya malaki talaga. Kasi ito yung dapat na na-share ko na nga dati ito sa vlog ko, na itong tindahan ko, dati ko itong terrace. Nung wala pa akong tindahan, terrace ko ito. So, dahil nga nagbiglaan yung pagre-resign ko sa previous job ko, kaya napilitan akong gawin ng tindahan ito. Unang araw na hindi na ako pumasok sa company kasi nga balak ko nang mag-resign, nagtindahan na agad-agad ako, nag-display na ako. So, nung una, siyempre pagbago ka pa lang sa mga ganyan negosyo, diba? Kahit anong negosyo naman, pagbago ka, hindi mo talaga malalaman agad-agad kung ano ba ang mga dapat na diskarte. Siyempre, nag-iisip-isip ka pa kung saan mo dapat i-display ang mga ito.
Lalo na kung napakaliit lang ng tindahan mo, di ba? Hindi mo alam kung paano mo pagkakasyahin lahat ng mga paninda mo. Lalo na sa isang sari-sari store. Isa rin na fast moving yung mga chichirya, di ba? Hindi talaga yan mawawala sa atin bilang sari-sari store ang mga chichirya. Syempre, ang mga customer, kung ano naman yung mga hinahanap nila, yun ang isusunod na ililista mo naman sa susunod na pamimili mo. Kaya sa umpisa talaga, pag nagtindahan ka, hindi pa talaga karamihan ang paninda mo. Lalo na kung nagsimula ka lang sa maliit na puhunan. Tapos nangangapa ka pa kung ano pa yung kung ano ba yung mga babebenta sa iyong lugar o sa iyong location. Kasi yung lahat naman tayo, iba-ibang location tayo bilang sari-sari store owner. Kaya hindi naman lahat kung ano yung mabenta sa akin. Halimbawa, wait lang, may motor. So, yan, may dumaan lang kasi motor na kapitbahay ko. So, hindi naman kasi lahat ng mabenta halimbawa sa akin, mabenta rin sa inyo. Hindi tayo magkakapareho. Kasi magkakaiba nga tayong lugar. So, ang kaibahan kasi dito sa akin talaga super lapit ko sa mga bilihan, sa lahat, sa palengke, grocery store. May nagpupok kasi may ginagawang bahay dun sa kabilang eskinita. So, kaya hindi tayo pare-parehas. Kung sa akin ay mabenta yung halimbawa mangwan at chichirya na malaki, sa ibang location hindi. Ganon. Kasi ako nga malapit ako sa lahat ng bilihan, sa mga grocery store, pharmacies, hardware. So hindi talaga kalakasan yung aking tindahan. Hindi naman ganon kalakas. Kasi yung mga tao, mas pipiliin nila yung bumili na lang sa grocery store kaysa bumili sila sa tindahan. Syempre nga naman, mas mamamahalan sila pag sa tindahan sila bibili. Lalo na, kahit naman nung ako'y wala pang tindahan talaga, hindi talaga ako nagtitindahan. Hindi ako bumibili sa mga tindahan kasi nag-grocery talaga ako weekly para sa gagamitin namin sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. So, ayun, kung habang tumatagal naman tayo sa pagninegosyo sa ating tindahan, natututunan na natin yung mga bagay-bagay. Natututunan natin or nagkakaroon tayo ng idea habang tayo, parang ako kung minsan pag nakatingin ako dito sa aking tindahan, minsan kusa na lang pumapasok sa isip ko yung idea kung saan ko ba siya dapat i-display. So, kagaya na lang ng aking mga chichirya. So, ang masasabi ko lang kasari, dahil syempre hindi ko naman nakikita yung tindahan, hindi ko alam kung gaano siya kaliit, at hindi ko rin alam kung ano yung mga ayos, mas maganda sana kung makita ko siya. Pero ang payo ko lang, pag-aralan mong mabuti. Kasi sa tindahan mo naman, ikaw ang nakakaalam niyan kung saan mo siya, kung saan yung ikakaganda ng pagdi-display ng yung tindahan ng mga paninda mo. So, mas maganda kasi na i-display mo yung mga paninda na yan sa mga nakikita talaga ni Tomer. So, kagaya na lang itong mga chichirya ko. Talagang nakikita siya ng mga Tomer pagka may bumili. So, syempre, pag ano pa lang nila sa harapan ng tindahan ko, kitang-kita na yung mga chichirya ko. So, ipapakita ko sa iyo para lang magkaroon ka ng idea. Siguro naman, dahil nga sabi mo nga, 6 months ka na, baka 6 months ka nang nanonood sa aking mga vlog. Siguro naman lagi mo nakikita yung mga chichirya ko kung paano ko siya sinasabit. So, ipapakita ko lang ulit sa iyo para lang magkaroon ka ng idea sa tanong mong ito kung paano mo siya may display yung mga malalaking chichirya mo. Kaya lang, ang payo ko lang, kung magtitinda ka rin ng mga malalaking chichirya, umpisahan mo muna sa paisa-isa. Kasi mahirap na ba mamaya magtinda ka ng biglaan na maramihan tapos hindi naman mabibenta, 'di ba? Kasi yung mga chichirya natin may mga expiration date. Hindi naman katagalan yung mga expiration date ng mga yan, ilang buwan lang, minsan 2 months, 3 months expired na. Kaya kailangan maging maingat lang at konting alalay lang sa pamimili. Kasi hindi mo masasabi kung magiging mabenta ba sa lokasyon mo ang yung mga chichirya. So, ayun, ipapakita na natin ulit yung ating mga sabitan ng mga chichirya.
yung harapan ng aking tindahan. So, dito ako nag-aabot ng mga, pag may bumibili, dito ako nag-aabot. Ayan, lagi siyang nakalock. Pero, hindi ko na tinatanggal dyan yung susi. Kasi, laking abala kasi, pagka, yan, tinanggal ko pa yung susi, bubuksan ko na naman, mas madali yan ganyan, para hindi mapabilis yung pagbibenta natin. Ito yung harapan ng tindahan ko. Ayan. So, kung nakikita mo, nandiyan yung mga chichirya natin. Ayun, oh. Yung mga chichirya natin, may mga malalaki ako, yung mga maliliit. Simula yan sa malaki, sunod-sunod na yan, paliit. Ayan. So, nandoon naman yung ating garahe. Doon sa nakakita nyo, may mga balde doon, may mga washing, nandoon yung aking garahe. So, bali, itong mga chichirya nito, kung saan nakasabit mga chichirya ko, ito lang yung pagitan ng aking tindahan. Hanggang dyan lang. Kasi, ito na yung main door ko eh. Ayan na yung main door ko. Ayan yung mga, nagkalat pa yung aking mga ano dyan dahil ito, naglaba nga kasi ako kahapon. Yung mga pinagbanlawan, hindi ko agad tinatapon. Ayan. So, hindi pa ako nakakapaglinis. Mamayang hapon pa ako maglilinis ulit. Ayan. So, nandyan yung mga sabitan ko ng mga chichirya. Hindi na ako bumili ng mga sabitan pa ng mga na-order sa mga online. Ginawa ko na lang stapler kasi hindi ko masasabi na habang buhay talaga na magtitindahan ako. Syempre, kagaya nito na talagang tagtumal ang tindahan. Kahit simula naman sa umpisa na nagtindahan ako, hindi ko pinangako sa sarili ko na panghabang buhay ako magtitindahan. Kasi nga sa isang hanap buhay ng isang tao, walang permanente, kaya siyempre, kung hindi naman, di ba kahit naman sa mga company, hindi ka talaga permanente. Kasi kung pag mahina na ang company, nagre-resign ka, ganon. Siyempre, wala ka nagkita, kaya magre-resign ka na lang, hanap ka na naman ng ibang trabaho. So, ito, ayan, yung ginawa ko. Yung mga carton ng aking mga nabibili minsan sa mga, halimbawa sa mga kape, may mga carton yan minsan, may mga pa-promo. So, hindi ko siya tinatapon. Yan ang aking ginagamit. Kung nakikita mo, mga carton lang yung mga yan, pwede siyang gamitin. Tapos, stapler mo lang siya. Ayan, dahil nga nung mamili ako huli, medyo naparami na naman ang aking pamimili sa mga chichirya. May mga bago ako ng mga chichirya nito, kagaya nito, choco nuts, at saka itong jumpy, choco, at saka gatas. At saka yung ating criss-cross, yung nasa dulo, itong blue. Ayan. So, ganyan lang yung style ko sa aking mga chichirya. Kasi nung una ako nagtindahan talaga, nag-iisip ako kung paano ko siya i-display yung aking mga chichirya. So, yan ang naisip ko. Lagyan ko siya ng alambre dyan. Meron pa siya ritong alambre sa taas niya. Dati kasi nandiyan dyan nakasabit yung mga Nova ko, yung mga bikat, piatos. Ayan. So, dahil nga naging matumal na, ang ginawa ko, pinagsama ko na lang dito sa baba. Pero hindi ko pa tinatanggal yung alambre doon sa taas. Ayan. Ayan. So, ganyan lang. Sana magkaroon ka ng idea dito. So, pwede mo rin naman isabit sa harapan ng yung tindahan ang yung mga chichirya. Kung bibili ka naman ng chichirya, kahit mga 2 piraso lang. Pero, halimbawa, bibili ka ng 1 pirasong fish da. Tapos 1 piraso ng mangwan, ganun. Pwede kaya 3 klase rin ng ano, tapos tigi isa-isa. Pwede ka rin bumili ng ganun para lang sa pagsisimula mo. Ayan. Ganyan lang. Diba? Diskarte lang kasi minsan ang kailangan natin talaga sa ating tindahan kahit maliit lang. So, ayan kasari, sana nagkaroon ka ng idea sa ating vlog po today at sana nakatulong ako sa iyong concern. At maraming salamat din sa iyong tanong at sa walang sawang panonood sa aking mga vlog, sa aking YouTube channel. Maraming salamat, sana huwag ka magsawa. Ayan. So, natutuwa din naman ako dahil bukod sa kagustuhan natin bilang vlogger na kumita tayo, nakakatuwa rin dahil nga nakakatulong tayo sa mga kapwa natin ng mga kanegosyo, 'di ba? So kagaya na lang ni Ate na may tanong sa atin sa simpleng paraan, kahit papaano nakakatulong tayo. Ayan, diskarte lang talaga ang dapat meron tayo bilang negosyante. So maraming salamat muli sa aking mga viewers, subscribers, whitey friends, sa walang sawang suporta sa aking channel, lalo sa aking mga katimtisay. Maraming salamat sa inyo. Love you all guys and bye-bye!
Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FB page Katis Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.